Bakit humantong sa 50 estado ang Estados Unidos? At bakit napunta ito sa Estados Unidos? Sa lawak ng teritoryo ng Estados Unidos, bakit nagawa pa nilang angkinin ang mga ito? Tara, alamin natin sa Ching Historia PH. Sabay-sabay nating hukayin at sisirin ang kalaliman ng buhay at ang pangyayari sa ating kasaysayan. Balikan na muna tayo kung bakit humantong pakanluran ng Estados Unidos. Noong unang panahon, 13 estado lamang ang US. Ito ang tinatawag nilang 13 colonies. Kung titingnan natin ang watawat ng US, ito ay may puti at pula na stripes na nagsisimbolo sa 13 colonies na binubuo ng Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Delaware, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina at Georgia. Ang naninirahan dito ay mga Native Americans, British, Swedish, Dutch at iba pang Europeo na naghahangad ng kalayaan sa paniniwala. Ang 13 colonies ay nagsisilbing tirahan ng mga Europeyong gustong magtayo ng negosyo, panibagong buhay at naging tanggulan ng mga naaping protestante sa Europa katulad ng Pilgrims at Puritans. Kahit na tinitirahan nito ng iba't ibang lahi, ay saklaw pa rin ito ng Imperyong Britanya. Ang kasunod naman ang Western Lands. Ito ang lupain sa kanlurang parte ng 13 colonies. Wala pa masyadong ipinangalan ng mga estado sapagkat hawak ito dati ng Pranses na kalaunan na inangkin rin ng Britanya na nakasaad sa Treaty of Paris of 1763. Ang Treaty of Paris of 1763 ay kasunduan sa pagitan ng Pranses at Britanya na kung saan sumang-ayon ng Pranses na isuko ang Western Lands sa kamay ng Britanya. Dahil hawak na ng Britanya ang Western Lands, pagkakataon na nilang magsagawa ng proklamasyon. Ito ang Royal Proclamation of 1763 na naglalayo na ipagbawal ang sinumang tatawid sa hangganan ng Appalachian Mountains ay mananagot sa batas at iba pang restriksyon sa hangganan na mababasa sa larawang ito. Ang Appalachian Mountains ay matatagpuan sa kanlurang parte ng 13 colonies. Ito ay mga pader na bulubundukin na naghihiwalay sa Western Lands sa 13 colonies. Sa matagal na panahon ng Britanya sa Amerika, unti-unting humigpit sila sa kanilang mga patakaran. Hindi nagtagal, naging mahigpit lalo sila sa mga pagbubuwis. Pataas ng pataas ang buwis na sinisingil ng Britanya sa pagkakataong matustusan ang gastos sa Western Lands at naglalakihang imperyo nito. Isa na dito ang Stamp Act, buwis na ipinapataw sa mga printed materials. Townshend Act 1767, buwis na ipinapataw sa imported goods. At Tea Act 1773 para sa inuming tsaa. Ang hindi makaturungang pagbubuwis ay nauwi sa protesta na humantong sa tinaguriang Boston Massacre noong 1770 at ang makasaysayang Boston Tea Party noong 1773 na kung saan ang grupo ng mga Amerikano ay nagpanggap na Mohawk Indian at itinapon ang 342 kahon ng tsaa sa Boston Harbor na siyang ikinagalit ng Britanya. Ang mga pangyayaring ito ay mas lalo pang umigting noong 1775 at ito na nga ang American Revolution. Kabilang na sa mga madudugong laban ang Battles of Lexington at Concord, Battle of Bunker Hill, Battle of Saratoga at Siege of Yorktown. May pagkakataon na nagwawagi ang mga Amerikano at meron namang panahon na bigo silang may panalo ang laban, dulot ng kakulangang suportang pinansyal pang militar.
Pero sa huli na ipanalo ng mga Amerikano ang revolusyon sa tulong ng pagkakaisa ng 13 colonies, militia, at suportang militar ng Imperyong Pranses na mortal na kaaway ng Britanya. Nung nakamit ng Amerika ang kasarinlan, napasakamay ng 13 colonies ang Western lands. Ang kasunod na lupain ang Louisiana Territory. Ito ay madaling napasakamay ng Amerika na walang madugong komprontasyon na nagaganap. Ang teritoryong ito ay pagmamayari ng Imperyong Pranses sa kamay ni Napoleon Bonaparte. Dahil sa lubos na nangangailangan ng pera si Napoleon, dulot ng digmaan sa Europa, napagdesisyonan ng emperador na ibenta ang lupain sa halagang $15 million. Ito ng pinakamagandang negosasyon na naganap sa kasaysayan ng Amerika noon. Ito ay tinatawag na Louisiana Purchase. Ang kasunod na teritoryo ay ang Florida. Ang teritoryong ito ay pagmamayari ng Espanya, kaya tinatawag itong Spanish Florida noon. Ito ay nahati sa dalawa, ang West Florida at East Florida. Ang West Florida ay hindi malinaw kung sino ang nagmamayari dahil sa panahon na iyon gusto ng Amerika at Espanya na pangasiwaan ito. At East Florida naman tiyak na pinangangasiwaan ng Espanya. Ang East Florida ay lugar ng mga pirata, Seminole Indian Raider at mga aliping takas. Sobrang nabahala ang estado ng Georgia sa ginawa ng pag-atake ng Seminole Indian na galing East Florida. Kaya noong 1817, nagpautos si Presidente James Monroe kay Andrew Jackson, ang kanyang general, na supili ng mga pag-atake. Nang magampanan ni Jackson ang kanyang tungkulin sa East Florida, nagpadala siya ng mensahe sa presidente na nagsasabi, "Kung gusto mong mapasakamay natin ang East Florida, kaya kong gawin yan sa loob lamang ng 60 na araw." Hindi sumagot ang Pangulo sa mensahe. Nagdesisyon na lamang si Jackson sa kanyang sarili at nagtagumpay siya. Para mahupa ang tensyon sa pagitan ng Espanya at Amerika, dulot ng biglang pag-atake ni Jackson, sinabihan ni Monroe ang pamalaan pamagitan ng mensahe. "Pumili kayo. Babantayan ninyo ang East Florida o ibibigay nyo na lang." Mas pinili ng Espanya na kunin na lang ang East Florida at kasali na rin ang West Florida. Sa puntong ito, kontrolado na ng Estados Unidos ang Florida. Noong 1819, sa pamamagitan ng Adams-Onis Treaty, formal na napasakamay ang Florida. Kasama na rin dito ang pagbayad ng Amerikano ng $5 million sa nasira nilang mga ari-arian sa Florida. Sumunod ang Oregon Territory na tinitirahan ng Britanya at ng mga Amerikano. Nagkaroon ng debate sa pagitan ng dalawa para mahati ito. Nagnanais ang dalawang panig na hindi masangkot pa sa digmaan ang hidwaan sa teritoryo. Pero noong 1846 sa pamamagitan ng Oregon Treaty, nagkaroon ng malayang kasunduan na hatiin na lang ito sa 49th parallel. Sapagkat dugtong ito sa 49th latitude kung mapa ang pagbabasihan. Kung nahati man sa dalawa ang Oregon noon, interesado ka rin bang malaman kung bakit nahati ang Korea hanggang sa ngayon? Yan ang ipapaksa ko sa susunod na video. Pero bago yan, dudugtungan ko po ng part 2 ang video. Sa sobrang haba ng paksa, kinakailangan na magsaliksik pa. Sa susunod na kabanata, hantong na po tayo sa Mexican War of Independence, Texas Revolution, at Mexican-American War. Hanggang sa huli, keep on watching and goodbye.